Noong bata pa ako, mas gusto ko pa na pasalubungan ako ni nanay noon ng storybook kaysa bilhan niya ako ng laruan o tinapay kapag pumapabayan siya. Jet, pupunta ako ng bayan. Anong gusto mong pasalubong? Laruan ba o tinapay na lang? Storybook na lang, Nay. Na naman? Opo. Mahilig kasi ako magbasa noon at the same time, mahilig din ako magkulay ng drawings. Kaya perfect na perfect talaga sa akin yung storybook noon. Nay, ang ganda! Hindi ko pa po ito nababasa. Noong unang panahon, may inang bibe na may 7 itlog. Ang isa sa mga ito ay kakaiba kasi mas malaki siya kumpara sa mga ibang itlog. Tanda ko pa dati, may mga moral lesson pa sa last page yun. Tapos meron ding mini quiz kung saan sasagutan mo yung mga tanong na malalaman mo lang kapag binasa mo yung buong story. Ilan ang itlog ni Inang Bibe? 7. Bakit inaaway siya ng kanyang mga kapatid? Kasi kakaiba siya. Ano ang tunay na katauhan ng bibe? Siya pala ay isang gansa. Pagkatapos kong basahin yon, kukulayan ko naman yung mga pages nun. Yun nga lang, 8 colors lang ang meron ako nun. Pero hindi yun naging dahilan para hindi ko makulayan yung buong storybook. Nayo, tapos ko ng kulayan. Ang galing-galing naman talaga. Nay, bilhan mo ulit ako Na naman? Kakabili ko lang yan Madami pa akong hindi nababasa, Nay. Tingnan niyo po yung nasa likod. Ito pa Jack and the Beanstalk, Rapunzel, The Little Mermaid. Ayan yung dami pa. Oo nga. Kaso, matagal pa ulit akong papabayan. Sige po, Nay, sa sunod na lang. Sobrang dami kong storybook nung bata pa ako. Para sa akin, treasure yun na hindi ko pwedeng ipalamara kung saan-saan lang. Lalo na yung ipahiram sa ibang tao kasi wala akong tiwala. Kasi una, baka hindi nila ibalik o kaya naman sirain nila. At saka pag nagbabasa ako ng libro, dinadala ako ng imagination ko papunta sa loob ng libro. Yung feeling na parang andun ako sa bawat eksena ng kwento at nakikita ko yung mga ginagawa ng mga tauhan doon. Sige, kainin mo na yan. Matamis yan. Huwag mo kainin yan. May lason yan. Siya yung evil stepmother mo na nagkukunwaring matanda. At saka, sinong engot naman ang kakain ng masanas nang hindi hinuhugasan, ha? Sandali, hintayin niyo ako. Oh, dyan ka lang. Huwag ka magpapakita sa mga kapatid at stepmother mo kasi sisirain nila yung damit mo. Naku, hindi ka makakapunta sa party niyan. Sige ka. Simple lang naman ang gusto ko. Yung boses mo. Naku, huwag mo ipagpapalit yung boses mo sa paa. Hindi ka makikilala ng prinsipe kasi ang alam niya, maganda yung boses nung nagligtas sa kanya. O, paano ko ngayon pag hindi ka nakakapagsalita? At saka isa pa, magulo sa mundo ng mga tao, ano ka ba? Dito ka na lang sa ilalim ng dagat. And they did not live happily ever after. Thanks to me. Isang araw, nabanggit ko sa isa kong kaklase na mahilig ako sa storybook noon. Alam mo, Jed, meron akong storybook sa bahay. Tambilina yung title nun. Sa'yo na lang, hindi ko naman binabasa. Tambilina? Hindi ko pa nababasa yun. Tungkol saan? Hindi ko pa nga nababasa, di ba? Ay, oo nga pala. Basta, dalhin mo bukas The next day, binigay niya nga sa akin yung storybook niya at tuwang-tuwa ako nun. Salamat! Kapag pumupunta naman kami sa bahay ng ninang ko nun, habang nagkakwentuhan sila ni nanay, pinapahiram muna ako ni ninang nun ng mga storybook ng anak niya. Kaya kahit maghapon silang magkwentuhan, hindi ako naiinip nun. One time, may isa akong classmate nun na may maliit na storybook, yung parang 1/4 na papel lang ang size. Ang cute naman yung storybook mo. Ay, gusto mo hiramin mo muna? Tapos ko naman ang basahin yan. Totoo ba? Sige, salamat. Excited na excited pa ako noon pauwi sa bahay kasi daladala ko na yung maliit na storybook na hiniram ko. Nang biglang. Uy, ang ganda naman yung hawak mo. Pwede pa hiram? Patay, siya yung walang hiya sa klase namin na nangaaway lagi ng kaklase ko. O ano? Papahiramin mo ba ako o hahablutin ko yan hanggang masira yan? Hindi ko naman siya pwedeng tanggihan kasi baka sirain niyo to. Hiniram ko lang to. Kasi
Hiniram ko lang din to. Eh, yun naman pala eh. Eh, di pahiram mo na sa akin. Huwag kang madamot kasi hindi naman pala sa'yo yan. Eh, kasi baka magalit sa akin yun. Matakot ka kapag ako nagalit sa'yo. Akin na yan. Wow, ang ganda pala nito. At makulay din siya. Wow, kung akin na lang kaya to. Huwag mo naman kuhanin yan. Magagalit sa akin yun eh. Please naman. Lo? Umiyak na ako ng tuluyan Okay. nun kaya umalis na din siya at iniwan niya na lang sa daan yung storybook na muntik na niyang kuhanin sa akin. Sa takot ko nun, kinabukasan, binalik ko na agad sa kaklase ko yung storybook na hiniram ko kahit hindi ko pa nababasa yun. Isang araw, sumama ako sa bayan nun kasama si nanay. Habang naglilibot kami nun sa tindahan ng school supplies, nakita ko yung storybook na hiniram ko nun sa kaklase ko. At may isang set pala yun. Hala, ang ganda! Wow! Nanay, gusto ko nun. Wala yan sa budget natin, Jed. Napakamahal yan, oh. Yung isa na lang. Nay, please. Mag-aaral ako na mabuti. Bilan mo lang ako nun. Please. Ang ending, binilahan na rin ako ni nanay nun. Kaya tuwang-tuwa ako pag uwi namin sa bahay. Grabe, ang ganda. Jed, aalis na ang ate mo. Bakit? Saan ka pupunta, ate? Basta, sa malayo. Magtatrabaho na ako eh. Bye-bye, ate. Mamimiss kita. Bye-bye. Huwag mong pasakitin ang ulo ni nanay, ha? Sasama ako sa paghatid, ate. Yung storybook ko natapunan ng kape, ate. Sa sobrang galit ko nun sa ate ko, hindi na ako sumama nun sa paghatid sa kanya. Nawala na din yung ibang storybook ko nun sa katagalan ng panahon. Yung iba hindi na binalik ng mga humiram. Yung iba naman nabasa ng bagyo. Tapos yung iba nun, naiwan ko sa lumang bahay namin. May time din pala nun na gumawa ako ng sarili kong storybook. Di ko na lang alam kung nasan yun ngayon kasi di ko na siya makita nung trinay ko siyang hanapin. Basta yung kwento nun tungkol sa magkaibigang Sunflower at Daisy. Yun lang yung natatandaan ko. And PS, sarili kong story at drawing yun. Siguro, isa na din yung storybook sa dahilan kung bakit ako naglalagay ng moral lesson minsan sa mga story ko. Kasi gusto ko kayong mag-enjoy at matuto at the same time. So, kayo ba? Mahilig din ba kayo magbasa ng storybook nung bata pa kayo? Kung oo, anong kwento yung pinakapaborito nyo? Comment nyo dyan sa baba. So, yun lang. Please like and subscribe. Bye! Thank you pala kay Tuner Rex kasi pumayag siya na makasama natin dito sa video natin. So, ayun, ganap niya lang yun ha. Hindi siya talaga totoong bully. Thank you, Tuni. And subscribe na rin kayo sa YouTube channel niya. So, yun lang.